A blessed morning to everyone. So let's continue to our series. So the series of Season of Life. So last Sunday, we talked about marking our season. It's very important na maintindihan po natin how we are going to mark the season for us to identify kung nahain na po kita na season. Kag maintindihan ta po, season, it's all about ups and down. Yan ang ibig sabihin po ng season kasi pagbabago. Ang klema, may tag-init, may tag-ulan. So, which means every season is an ups and down. So, that's why we need to understand the ups and down of our life for us to be productive. So, yun ang purpose. We need to mark the season, to identify the season, then to understand our seasons of our ups and downs, and to be productive. So, yun ang purpose. So, ngayon, balikan po natin itong word. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3, verse 1, "For everything, there is a season, a time for every activity under heaven." So, ang title po ng ating pag-aaral ngayong araw na to is all about understanding time. Nung nakaraan, pag-unawa o pagmamark sa papanahon o pagbabago ng panahon para ma-identify natin. Ngayon naman, unawain natin yung oras. Ang oras, it's all about, ngayon, sige, ito paliwanag ko na lang para mas maunawaan po natin. What is time? Yan. Let's define time para maintindihan po natin. Kasi yung iba, they don't understand the time. Aram lang natin yung oras na alas 11, alas 6, pero dili natin naiintindihan ang concepts ng time. So, pag naintindihan po natin, siguro mas maganda para matagaan tagayd sa importansya, kag maunawaan ta how we're going to use our time. So, kasi sabi ng Bible, for everything, there is a time. A season, a time. And for every activity under heaven. So, pag-usapan, tapos na natin yung season. Season, yung pagbabago. Season, ibig sabihin, for everything, there is an ups and down. Kung i-define natin ang season, in our life, sa mundo, there is ups and down. Ngayon, pag-usapan naman natin yung time. Yung sukat. Pakisabi, sukat. Ay, ang ibig sabihin ng time. So, time is the ongoing sequence of events. Sequence of events. Ang ibig sabihin ng time. Rather, it is from the past through the present into the future. So, yun yung oras. From the past to the present into the future. So, sabi ni, it is a measure used to track duration, kasi may lifespan tayo, moments, and the order in which event occur. Pag sinabing event, pangyayari. Sequence ng buhay sa tao ng mga pangyayari. So, kaya dapat po natin maunawaan ini para magamit natin sa mayong oras natin. Which means, ito po ang concept ng time. Past, your present, and your future. Amen? So, you have past, you have present, and you have future. Kaya sabi natin, dahil may future ka, huwag kang mananahan dun sa dati. O huwag kang mananatili lang dun sa kalagayan na mayroon ka. Kasi mayroon ka pang future. Mayroon ka pang pupuntahan. Kung wala ka nang pupuntahan, ibig sabihin, wala ka nang future. Pero mayroon ka pang oras eh. Amen? So, kaya gumagamit po tayo ng clock. Para sa mga minutes, time, yung calendar naman to count our days, years. Bakit? We have lifespan. Amen. Okay, let's go. Ngayon, why we need to understand the time? Why we need to understand the time? Number one, because life is limited by time. We need to understand time because life is limited by time. If your life is unlimited, so don't care for the time. Kasi your life is unlimited. But you have a limited time. That's why you need to be careful of your time. Kasi mayroon lang yung duration. Okay. Tingnan po natin yung word. Sabi ng Bible, there is a time to be born and a time to
die, which means mayroon po siyang limitation. Amen? Bible says, limited, our life is limited. Time to born, and there's a time to die. Where in fact, sabi ng Bible, Psalms 90 verse 10, yan po ang katunayan na limitado ang buhay. Psalms 90 verse 10, 70 years are given to us. So dapat mindful kita. Some people ignored their time. Ignoring their time. Kaya, akala kasi nila yung buhay, andito lang sa mundo. Hello, limited to. Mayroong susunod. Yung paghahandaan po natin, yung unlimited time. Pero may mga tao na bubuhay na akala nila, ito na yung buhay. No, it's a very limited life. Ang sabi ng Bible, some even live to 80. Praise God. Kaya sa mga nag-85, talaga naman, grabe na bonus na. So yung mga 80 life beyond, you're very blessed. Kasi ang duration ng life sa palansang tao, sabi ng Bible 70 to 80. So ngayon, dahil nakita po na natin, hanggang saan lang yung limit. You need to be careful of your time. So, bakit? But even the best years are filled with pain and trouble, soon they disappear and we fly away. Kaya ang kanta nila, fly away. Klaro ang sabi ng Bible, Hope 14 verse 5, a person's days are determined. That's why actually ang ginamit ko na word dyan, life is calculated by time. Life is estimated by time. Life is determined by time. So, the Bible says, you have decreed the number of these months and have set limit cannot exceed. Salamat sa mga naglagpas. Mga 80 life, 80 beyond, praise be to God. Amen? Mga 80 kita. Sino gusto mag-80? So, a person's days are determined. You have a limited, we have a limited time on earth. That's why we need to understand time. A time to plant. Kaya if season mo para mag-plant, plant. Kasi baka ang iba, nag-harvest na, ikaw nagpa-plant pa lang. Dapat marunong tayong magbasa ng panahon para sa atin. For us to be productive. A time to plant, ulitin ko, determine, kaya nga pabalik-balik kita kasi ayaw natin sa mga 40 plus, praise God, we have 40 plus na lang. Kung 80 tayo. Sa mga 30 plus, praise God, mayroon kayong 50 kung 80 kayo. Sa mga 20 plus, praise God, napakarami nyo pang oras. Sa mga 17, 15, praise be to God. Amen, Gab? Ash? Amen? Ano ganun pangalan siya? First name? Buddy, ano buddy? Okay? Okay. Damo ng oras. Amen? Kan Kuya Jeff, napaka-blessed nyo sa niya, nabati nyo na yun siya. You're blessed. You are going to prepare your time carefully. Okay. Life is limited by time. That's why, value every moment we have. Value it. Pag sabing value, tagaang halaga. Every moment that we have. Lalo na po kita ng mga 30 above, 40 above, napakahalaga po ng ating mga oras na dapat wala tayong sinasayang because we have limited time on earth. Amen. So, life is limited by time. Value every moment that we have. Tandaan po natin, every seconds counts. Hindi na po pwedeng may balik. Your days before, we will not. Memories, we have. But the time
hindi na talaga pwede. Sa mga 40s and above, yung mga 20s natin, hindi na, kailanman, wala na yon. Memories we have. Sa mga 30, na mga feeling mga youth pa, feeling mo na lang yun. Pero hindi mo may kakaila na 20 ka na. Hindi mo makakaila na 30 ka na. You have feeling, emotion na lang yan. Feeling-feelingan mo na lang yan na you are. But in reality, yes, you are 30 years old. Kapag hindi mo tinanggap yan, mas lalong hindi mo tatanggap pag 70 ka na. Ala, 70 na ako. Nagulat ka na lang. Amen? Kaya count every moment that we have, especially po yung 20 pa 30 above, 40, nako, napaka-importante. That's the very important years of the life of, nakita ko po, it's the very important years sa buhay isang tao. Yung 20 to 40 above is the very important year of life of human being on earth. So, why we need to understand time? Number 2, time has different life events. Kanina, time is limited. Ito naman ang pangalawa. Life is limited by time. Ngayon, dugtungan natin. What is time? Time has different life events. Every time, mayroon po yan mga life events. Basahin po natin ang Bible. A time to cry. That's an event. Mayroon talagang panahon na iiyak ka sa ayaw at sa gusto mo. Walang taong hindi nakaranas umiyak. Haring hindi siya napalo ng kanyang nanay. O baka nasaktan ng ibang tao. Basi kinagat sa hurmigas. O ano pa man ang mga rason. Mayroon talagang event sa buhay mo na iiyak ka. O sino dito ang hindi nakaranas ng umiyak? Sana all. At sabi ni, darating talagang araw, matatawa ka. Hahalaka ka. Sa anumang dahilan. But there is an event of your life that you will be happy. There are events in your life that you will cry. Your event of life, you will grieve. Maybe failure, maybe disappointment, or there's a time for dancing, celebration. Mayroon talaga yan. Mayroon talagang tao na nakaranas na kahit paano, kunting tagumpay sa kanyang buhay. Mayroong malaki, mayroong maliit. Ang tawag po dyan, life event. In our time, there is life event. Either it is good, either it is bad, either it is happy, either you are experiencing failures in your life. So there's a time, sabi ng Bible, ito po mga event, time to scatter, time to gather, time to embrace, time to turn away. That's life events. Amen? So, tandaan po natin na in our time, dapat mayroon pong bababantayan po natin yung mga events sa buhay po natin. So, basahin po natin sabi ng Bible, because there is a season, for everything there is a time. Ito ang mas maganda dito. Yung word na under heaven, ibig sabihin, there is, ang lahat ng oras po natin is under heaven. Pakisabi, under heaven. Ibig sabihin, lahat ng taong nabubuhay sa mundo, they are under. Lahat yung oras mo is under the heaven. Hindi ka nagkaroon ng oras para sa sarili mo. Mayroon ka pong pananagutan under heaven of your time. Which means, there is a God's timing for every one of us. Na pag sinet na yun ang appointment ni Lord para sa iyo, kaya nga sabi ko sa inyo, dapat maging mindful tayo. Kasi lahat tayo mayroong inilaan ang Diyos na perfect time for us. Na kapag lumagpas na po yan, magkakaroon po tayo ng problema. Time has different life event and it happens in God's perfect timing. Minsan nagrereklamo tayo. Sino po dito, napansin niyo po, may mga tao nakaranas ng failure, nakaranas ng, nagtatanong siya, Lord, bakit ganito? Umiiyak ka, nagrereklamo ka sa Diyos. Hindi mo alam na ninonurture ka ni Lord. Failure is a part of our life. Ang purpose ng failure, for us to be perfect. Kaya ka nag-fail para ma-perfect mo. Pero may mga tao, kaya na-fail nila at ang tingin nila talagang failure sila. Pero hindi nila nakikita na they are molding by God into His plan. Amen. So, basahin po natin to. And we know
that in all things, God works. Klaro, in all things, God works for the good of those who love Him. Ibig sabihin, yung mga life events sa buhay po natin, inaalaw ng Diyos for His purpose. Pero madalas, ano ang ating reklamo? Ang lagi natin nakikita, Lord, bakit pinaghihirapan mo ako? No. Mahal mo ba ako, Lord? Yes. Bakit ako dumadaan ito? Para sa iyo. Basahin mo, God works for your good. Kasi pag sinabi natin good, ang lagi lang natin nakikita, yung good. Pero hindi mo mararanasan ng good hanggat hindi ka ranas ng bad. You cannot identify the good until you experience the bad things in your life. That's why sabi ni Job, tatanggap ka lang ba? Kasi yung asawa niya, sanay na sanay sa magandang buhay. All throughout their life na makasama niya si Job, they enjoy wealth, prosperity, protection. But time has come, God tested them. Kaya sabi ni Job, hindi mo nauunawaan. Tatanggap ka lang ba ng mga pagpapala mula sa Diyos? To be honest, minsan ganun tayo. Gusto natin laging blessing. Ayaw natin na minumold tayo. Masakit kasi pag inaayos tayo. Or in fact, ang iba, sa halip na tanggapin ang pagtutuwid ng Diyos, lumalayo. Nagtatampo sa Diyos. Sabi sa katakin mo, I hope hindi ka ganon. Amen? Nalaman nyo na lang, sa halip na magpatuwid sa Diyos, anong ginagawa? Lalayo sa Diyos. Hahanapin ko ang aking sarili. Karinig na kayo ng ganon? Saan kaya niya mahahanap ang kanyang sarili? Kasi ang Diyos ang lumikha sa kanya. So, ano sabi ng Bible? God works for the good. In our time, in our events, in season of crying, in season of dancing, o anuman events na yan, for our good. You cry, it's for your good. You dance, it's for your good. So that's why, consider every life events that we have, it is for our own good. So, basahin po natin, sabi ng Bible, sabi dito, in every life event, God works for our own good. Kaya tanggapin po natin kung ano ang dumarating sa atin. Tanggapin po natin at pasalamatan po natin ang Diyos kung ano man yung mga life events na nangyayari sa ating mga time. Kasi although we have limited time, mayroon po tayong mga nurturing na nangyayari. Kaya mapalad po yung mga tao na nakakakita nito. Yung mga tao na nakakaunawa nito, nagtatagumpay sa buhay. Yung mga tao na hindi nakakaunawa nito, they are always fail. Kasi ang nakita nila, pinapahirapan sila ng Diyos. Pero ang hindi nila nakikita, they are molding by God into. Why we need to understand our time? Number one, because we have limited time. Pangalawa, time has different event. At ito po ang number 3. Life events are bound by time. Life events are bound by time. So, ibig sabihin, basahin po natin, sabi ng Bible, there is a time to search and a time to quit. Ibig sabihin, ang may season po ng crying. Pero, dahil po ang event is, sabi natin, life event is bound by time, ibig sabihin, dapat mayroon lang pong hanggang kailan ka lang iiyak. Hanggang kailan ka magmumurn. Hanggang kailan ka sasayaw o magsasaya. Kaya sabi ng Bible, there's a time to search and a time to quit. Ibig sabihin, every life event, mayroong ending. Pero may mga tao, hanggang ngayon, hindi makamove on. Amen? At ang nakakatakot, yung nag-asawa ka na,
Tapos, anong ka pa rin sa situation na ganon? Kaya pati asawa mo, apektado. Tapos na yun. Ba't ganon? Hello? Sabi sa katakin mo, move forward. Ang buhay po ay moving forward. Life is moving forward. Napansin niyo po ang ating paa? Saan po? Di nakatubangan natin mga tiil. Di ba paabante? Kasi ang design sa tiil, paabante. Na nagpapakita sa ato na our life, ang aton mga tiil, ang aton buhay, na kahit ano pong nangyayari, bakit? Mayroon po tayong future. Mayroon tayong destiny. Amen? Kung lumakat ka sin pasakang, parakan, kung pakanto ang tiil mo, kung pakanto, subukan, kibahan mo, no? So, dalawang direksyon, kasi papunta at patras. So, a time to tear and a time to mend, a time to be quiet and a time to speak. Alam niyo po, napakaganda nito. Nung pinag-aralan ko po to, sabi ko, bakit nakasama to na a time to be quiet and a time to speak? Alam niyo po, nung pinag-aralan ko, sige, i-share ko na lang yung Monday para sa inyo. Yung about dun sa revelation na mayroon na yan. But this time, pag-aralan po natin itong life events. So, a time to love and a time to hate. Sino nakaranas na mag-asawa? Amen? Nag-aabot talaga yung ganun. At mayroon pa, a time for war. Oh, amen? Mag-asawa? And a time for peace. Kaya pag damon war, damon peace. Pag waran war, waran peace. So, events are bound by time. Why? Dito tayo magtatapos. Ito pinakamaiksing preaching na ginawa ko. God will judge us for everything we do. Tandaan po natin ito. We need to understand our time because we will face judgment. Ang sabi ng Bible, including every secret things, whether good or bad. In our life, minsan na nakikita lang sa atin yung mga nasa labas. But the Bible says, even the secret things in our hearts will be judged. So, regardless kung pira katuig ka sa mundo, regardless if you are 20 years on earth, 30 years on earth, 90 years on earth, you will face judgment. How you use your time. Where in fact, sabi ng Romans 14:12, yes, each of us will give a personal account to God. Individually, we will face to God how we use our time on earth. Kaya successful ka man o failure ka man, haharap ka. Kaya nga, mas pipiliin na lang natin magtagumpay kaysa mabigo. Kasi, mabigo ka, haharap ka. Magtagumpay, haharap ka. Di, magtagumpay na lang. Amen. So, the Bible says, yes. The Bible agree, each of one will give a personal, pakisabi po, personal. Ikaw mismo, ako mismo, kaya nga, mag-reflect po tayo. Paano ko ba, kung, siyempre, isusoma total yun eh. Kung ilang oras tayo nabubuhay sa mundo, ilan kaya dito ang napakinabangan natin na maayos? We are all set with time on earth. Maybe some of us are 50s, 60s. We need to understand every moment is precious. Be accountable of your time. Amen? Why we need to understand time? Life is limited by time. Next, time has different events. There's a season of ups and downs in our life, in our time. Then, our life events are bounded by time. Kaya, kung nabigo ka man, move on. Hindi pwedeng magpatali.
doon sa mga pangit na nangyayari sa buhay po natin. Bakit? Masasayang ang buhay natin. Marami sanang, kaya di ba, pag ito, tingin ko pag judgment sa atin, sabi nila, oh, ba't ganyan ka? Pag sinabing ganyan, kasi meron siyang expectation sa iyo, alam kasi niya yung mga moments. Alam niya na at the age of 30, ganito ka na. Alam niya na at the age of 40, dapat ganito ka na. Alam niya at the age of 50, dapat ganito ka na. Pero pag harap mo sa kanya, oh, bakit ganyan ka? And I hope every one of us, it's a realization, I hope magkaroon tayo ng self-reflection how we're going to use our time sa mga maabot na panahon. Seasons of life, ang purpose ang purpose po, why we need to understand the time for us to focus. We are in the year of focus that we need to spend every time, every precious. We don't know what will happen tomorrow. We don't know what will be the next. That's why every moment is count. Every moment is precious. Let's bow our heads and let's have reflection for this message. So, I hope na magkaroon po tayo ng pag-isip o pag-realize. Alam ko po na damo kita, some of us here, napakinabangan ng oras na maayos, pero may mga iba sa atin dito na talagang sayang na sayang ang oras. Ngayon po, mayroon po tayong pagkakataon. Itong pag-aaral na to, para magkaroon po tayo ng realization, ayusin ang ating mga buhay. Kung ang focus mo, laging pabalik-balik, wag, sayang yung oras. Magsisimula ka, ititigil mo. Pagkatapos, pag titigil ka, magsisimula ka ulit. Sayang yung oras. Hayaan po natin na gamitin tayo ng Diyos. Gamitin natin ang ating buhay para sa Panginoon. Yun po ang purpose ng pag-aaral na to. Ma-maximize po natin ang ating buhay para sa pangarap natin, para sa pamilya natin, at para sa Panginoon.